practice dito, practice dyan, practice doon. O di na lang magiging perfect person na ako. Ayun nga, like, hindi ka ba napapagod? Buti pa kami sa playwright, pa-chill-chill lang. Di kayo na po. Pagod na nga yung tao eh. Makaalis na nga. Wait, naglagay ka na muna neto. Ang layo-layo ng pagpapracticean nyo. Ang init-init pa yung mga lalakarin mo. Oh, buti pinaalala mo. Nakabila ka na pala yan. Kailan pa yan dumating? I mean, oo naman. That is the YOU Sunbrella Intensive Care Aqua Sunscreen na yan eh. Talaga bibilihin ko yan. For me and for you. Pengi ako ba? This is our favorite YOU Sunbrella Intensive Care Aqua Sunscreen. It has a gentle SPF 50+, PA++++ sunscreen that is suitable for sensitive skin. It provides 8x all-around protection that is also a hybrid sunscreen with natural sun shield with no white cast at all and lightweight. Dalhin mo na yan. And bilisan mo na kasi baka pagalitan ka na naman ng stage manager mo, Miss Actor. Oo na, bye. Dito ko mag-lunch mamaya. Sabay tayong kumain. Ingat ha, love you too. Love you too. Una na ako. Cute naman ng girlfriend ko. Na-ban yung account ko, guys. Hindi ako makapag-POV. Para mawala yung lungkot ko, babagyo na lang muna ako. May dala akong isang carry-on bag, yung shoes ko, tsaka itong maliit na Goyard bag para sa lips, and also itong sunscreen. Lahat ng kamag-anak ko nung minsang nag-outing kami, ito yung gamit nilang sunscreen. Yan kung makikita nyo, mapababae man o lalaki, ginagamit yung Hikari sunscreen, pati mga auntie ko. Ang reason kasi nila, affordable daw ito, pero yung quality, goods na goods. Madali lang din naman siyang dalhin dahil ganito lang kaliit yung packaging niya. Let's try it. Tingnan naman natin yung effect niya kapag nilagay siya sa mukha. Di ka rin marunong magmahal. Hindi mo to matitikman. Yun nga, habang ina-apply ko, na-realize ko na may ganito pala talaga na sunscreen, no? Oo nga, tama nga yung sabi nila, para ka na rin nag-powder, tsaka para ka na rin nag-blush on dahil sa pinkish effect niya sa mukha. Grabe, hindi ako binigo ng sunscreen na to. So, ito na yung finish outcome niya, guys. Hindi na ako nagtataka kung bakit napakaraming sold sa TikTok. Inuulit ko, walang concealer, walang foundation. Ito lang, Hikari sunscreen. Kahit hindi ka na mag-blush on, mapupuri ka talaga dito. Pero try pa rin natin. May hawak akong blush on. Pansin ko dito sa Hikari sunscreen, napakadali niyang mag-set. Pagkatapos mong i-blend sa mukha mo, andun na siya. Wala kang oiliness na mararamdaman. As in, walang lagkit. Papa-order talaga ako ng marami dito. Check out kayo, guys. Tingnan nyo kung ano yung tinutukoy ko. Kasi sabihin nyo dahil lang sa light. For the very first time, guys, sasamahan nyo akong lumabas. Wow! Panis. Kaya pala halos lahat ng mga kamag-anak ko ito yung gamit. Now I know. Kaya pala guys, it's SPF PA+++. Perfect ito guys, perfect. Hindi ko kayo binubudol. Sinasabi ko lang kung anong experience ko, promise. Puxa pra frente, pra trás e sarra. Na ondinha da rebolada. Sarah, diba sabi ni mama bawal tayong pumasok dyan sa basement room? Ang kulit mo talaga yun, no? Halika na sa taas, kakain na tayo. Huli. Pumasok ka na naman ng basement room, no? Diba sabi naman ni mama, balang araw, makikita naman natin kung anong nasa loob nun. Pero sa ngayon, wag muna. At irespeto natin si mama dun. Hayaan mo na, Jane. Kahit na anong pilit naman niya, ay hindi niya mabubuksan yung basement door ng basta-basta. Pero, ma, ano po bang hindi dapat namin makita sa loob? Ano po yun? Andito po ba si Maria Santos? Yes, ano yun? Mrs. Maria Santos, mayroon po kaming warrant. Papasukin po namin ang basement room po ninyo para mapatunayan po namin kung totoo o hindi yung mga akusasyon tungkol sa inyo. Yung basement? Nak, umakyat kayo sa taas. Sige na. Nak, pupunta yung papa niyo dito ha, para kunin kayo ha. Mom. Mag-iingat kayo mabuti. Mahal na mahal ko kayo. Lahat gagawin ni nanay para sa inyo. Tara na ho. Nag-aantay na po ang sasakyan. Killer si mama? Isa siyang psychopath? At mga bangkay yung nasa loob ng basement room?
Pero isa siyang mabuting ina sa atin, di ba? Hindi kayo may pinagtatakpan lang si Mama. Sino? Ma, nakalaya ka na, Ma! Pinag-aralan namin lahat ng mga patalim na ginamit, ng mga galaw ng pag-iisip, at ang mga sukat ng fingerprints. At napatunayan namin kung sino talaga ang salarin. Sabi ko na nga ba tama lahat ng hinala ko. May pinagtatakpan ka lang, Ma. May pinagtatakpan lang ang nanay niyo. Pero ngayon malinaw na malinaw kung sino talaga ang pumatay sa mga biktima. Sino ho? Nag-text ba ulit sa'yo? Hindi naman tayo pwedeng humingi ng tulong sa mga pulis dahil tayo ang nakabangga dun sa matanda na yon. Hindi rin naman natin pwedeng sabihin na may nagtitext sa ating patay na. Umamin ka na lang kaya sa mga pulis. Psst, tumigil ka nga. Ganun katali sa'yo yun? Ako yung makukulong. Ako yung driver ng araw na yun, di ba? Do you think this will be the best decision para matahimik na yung kaluluwa ng matanda na yun? Nag-text ulit siya sa akin kanina. Sabi niya magbabae daw ako dahil nakbuhan ko daw siya. Nakukonsensya ka? Hindi ko naman sinasadya Pero tinanong ka namin nung gabing yun kung kaya mo bang mag-drive. Nagpumilit ka. Di sana wala tayong pinoproblema ngayon, di ba? Huwag na nga kayong magsisihan. Magtulungan na lang tayo. Halina kayo, pumasok na tayo dun. Walang puso ang may gawa sa kanya nun. Babalutin siya ng konsensya. Masusunog ang kaluluwa niya sa apoy. Makikirami po kami. Gusto ko mapatunayan kung ikaw talaga yung nagtitext sa akin. Luisa, baka naman sumakto lang naman yung ring. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi si Tata ang nagtitext sa akin, kundi isa sa mga kamag-anak niya. Pwedeng tama ka. Pero kung iisipin mo, bakit naman nila idadaan sa ganun kung alam naman nilang ikaw ang nakabangga sa tatay nila, di ba? Nakikirami po ulit ako. Siguro isa ka sa mga suki ni Tata, no? Ang daming pumupunta dito at nagpapakilala ng suki ni Tata. Oho, masarap po yung binatog ni Tatay. Puto at kutsinta po ang benta ni Tata. Mag-isa mo ata ngayon. Hindi mo kasama yung isa sa mga apo ni Tata. Apo ho? Yung isa dun sa mga kasama mo nung una kang pumunta dito. Isa saan ka galing? Kanina ka pa namin hinahanap. Isa sa inyo nagsisinungaling sa akin. Apo ka nung tatay na nabunggo natin, di ba? Oo, Luisa. Nagsinungaling ako sa inyo. Apo ako nung matandang nabangga natin. Nilihim ko kasi ayoko mawalan ka ng tiwala sa akin, Luisa. Pero sa maniwala ka man o hindi, Luisa, hindi ako nagtitext sa'yo. Kanino to? Umamin kayo. Kanino to, Ruela? Sa ito, di ba? Kara, aminin mo na sa akin. Apo ka din ba nang namatay? At ito na yung oras para malaman niya lahat. Anong dapat kong malaman? Sorry, Luisa. Ba't ka nag-sorry? Kung ayaw mo ako magsasabi sa kanya. Guys, naniniwala ba kayo? Loob lang to ng mall, ah. Naninindig yung balayibo ko. Oh my gosh. Loob lang yun ng mall. Ceiling lang yun ng mall. Hoy, dito tayo. Ceiling lang yun ng mall. Ito, oh. Akala nyo rin sa labas ko, pero hindi. Ayan, oh. Oh. Bakit ako na lang palagi yung inaaway mo? Kasi inagaw mo yung position ko. Ako dapat yung nanalo. Aray, yung judges nyo. It's your fault. Bida-bida ka kasi. Tama na nga. Shut up. It's her fault. Sige, sabunutan mo. Ba't niyo ako pinagtutulungan? Yung dalawang babata nyo pa, pero sakit na ng ulo kayo, no? You're just grade schoolers. Ito nga anong gagawin sa mga batang to. Ito si Gray, imbis na awatin yung kaibigan niya, tinulungan pa si Frasha para sabunutan yung kaaway niya.
Kasalanan naman talaga ni Kara. Kasalanan nga po ni Kara. Aber, paano naging kasalanan ni Kara na manalo sa contest para pagtulungan yung dalawa? Ha? Nanadya siya. Nanadya siya. Opo, nanadya siya. Kasalanan naman po talaga ni Kara. Binilahan ng mami niya yung judges ng Jollibee, kaya nanalo siya. It's not your fault that you can't afford Jollibee. Rich kasi kaya hindi mo lang nabili kasi poor. Frasha! Hala, Frasha! Sinapak! Ang batang to. Bilis na maga. Sino na naman ba yung kaaway mo? Hindi ko naman kasi kasalanan yun, okay? Nakita ko na inaagaw ng lalaki yung bag, ito tinulungan ko, sinipa ako. Kung alam mo lang talaga yung nangyari doon, tas... aray, nagalit ka ba sa akin? Sabihin mo lang. Lagi ka na lang napapaaway. Uy, hindi ba pwedeng umuwi ka ng isang beses dito sa bahay na walang lata yung mukha mo? Ano nga yan? Ay, anong magagawa ko? Takot lumaban yung babae doon. Eh, ako na lang yung lumaban para sa kanya, kaya ko naman. Hindi na talaga ako magugulat kung uuwi ka one time dito na bali na yung buto mo o kaya kakatukin yung parents mo dito kasi nasa presinto ka na. It's not my fault, okay? Kasalanan nila yun kung bakit ko sila nasasaktan. The please nga lang to eh. Kung kita mo yun, baka na-ICU na yun kung hindi pa ako napigilan. Ang hirap mo alagaan, bahala ka nga sa buhay mo. Kahit gumanyan ka, hindi kita susunuin, maligas ka dyan. Ang funny, no? Nakabundot pa rin sa'yo yung loser na yun. Ang gawa mo dito. Funny rin, no? Kasi hanggang ngayon, wala bumubuntot sa'yo. Inggit ka. Kasi hindi ako nagpapahabol. Unlike you, na si Gray lang yung willing na madapa para sa attention mo. Since we're kids is parang aso nang nakabuntot sa'yo tapos hanggang ngayon hindi pa rin kayo? Anong balak mo? Wala kang pake, ah. Tsaka bakit ka ba nandito? Bakit? Lugi na ba yung bakery niyo para ako naman yung pestahin mo? Ha ha ha, funny. Anyways, nandito ka para sabihin na hinahanap ka ni Sir. Isang buwan ka nang hindi pumapasok. Malapit na yung finals. Ang dami mo ng mga requirements na kailangan ipasa. And alam mo na kapag hindi mo na-compile lahat ng mga yun, babalik ka ng third year. Fresh, pumasok ka na. Ayoko pa. Fresh, sayang naman. Isang taon na lang gagraduate na tayo, oh. Umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Huwag ka na munang bumalik dito. Hindi mo rin nakumbinsin, no? Wala talaga eh. Kahit i-rage bait ko siya, or i-trigger yung pagka-competitive niya, ayaw talaga pumasok. Sige na. Ako na bahala kung mausap dyan. Akala ko ba galit ka sa kanya? May pa-walkout ka pang nalalaman, tapos nandito ka. Siguro nagtawa ka lang dyan sa tabi ng gilid, tapos nagkakaganon ka. Ano ito? Ang weirdo mo. As if naman kaya ko magalit sa babaeng yan. Awa na lang talaga sa akin.